Tiniis ni Fernan na naging takbo ng relasyon niya sa kanyang asawa. Nagpatay mali siya na lamang siya sa bawat oras na kausap niya si Lydia na nagpapalusot ito tuwing humihiling si Fernan ng video call. Inisip ni Fernan na ilang buwan na lamang ito at uuwi na rin naman siya. Matutuldo ka na ang lahat ng mga katanungan niya sa kanyang isip. Matatapos na ang pighati at pagdudusa niya na hindi niya kapiling ang mga mahal niya sa buhay. Handa na rin si Fernan sa kung ano man ang madatan niya at naghihintay na katotohanan sa tunay na ginagawa ng asawa niya. Sa kung ano ba talaga ang itinatago ni Lydia sa kanya. Handa na si Fernan sa mga consequences na maaaring mangyari sa kanila kapag nalaman niyang niloko siya ng asawa. Pagdating ng Pilipinas, ako po si Fernand, asawa po ako ni Lydia. Yung mag-iina pong nakatira dito sa katabi niyong bahay. Ay, ikaw pala yung asawa ni Lydia? Naku, nakauwi ka na pala. Nabanggit niya nga rin sa akin na nasa abroad ka nga daw. Opo. Itatanong ko lang po sana kung nasaan ho sila. Ay nako, halos ilang buwan na silang hindi umuwi dyan. Yung mga magulang na lang ulit ni Lydia ang nakatira dyan. Hindi ba't yung bunso niyong anak ay nasa ospital? Ho? Nagtatakang reaksyon ni Fernan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Bakit parang ang tagal naman ata ng itay mo? Sambit ni Lydia sa kanyang anak, dalawang anak na babae. Si Lorraine at Donna, na nasa kadalagahan na at 2 taon lamang ang agwat ng edad. Baka po na traffic lang, Nay. Tugon naman ni Lorraine ang panganay nitong anak. Hindi naman tumugon ang bunsong si Donna at nanatili lamang na tahimik katabi ng kanyang ate Lorraine sa may sofa. Huminga ng malalim si Lydia. Isang saglit pa ay dumating ng asawa ni Lydia na si Fernan. Oh, mabuti naman at nakauwi ka na, mahal. Bakit ginabi ka na ng uwi? Pag-aalala ni Lydia. Tumitig ng malamlam si Ferdinand sa asawa. Kitang-kita ang mga mata nito ang pagkalugmok na tila pinagsakluban ng langit at lupa. Bakit naman ganyan ang mukha mo? Parang tambakol naman sa sobrang simangot mo. Idinaan na lamang ni Lydia sa biro ang tanong sa asawa. Yumuko naman si Fernand. Wala na akong trabaho. Diretsong tugon nito. Ang ngiti sa mga labi ni Lydia ay napawi. Tumitig sa kanya ang asawang si Fernand na tila nangingilid na ang mga luha. Kasama ako sa mga natanggal. Nalulugi ng kumpanya at kinailangan nilang magbawas ng tao. Malas lang at isa ako sa napili. Dahil ang gusto nila ay mga bagong empleyado. Lumapit si Lydia kay Fernand. Hayaan na natin, mahal. Makakahanap ka rin ng kapalit na trabaho. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Magiging maayos din ang lahat. Naging positibo pa rin si Lydia sa kabila ng pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Ngumiti naman si Fernand at tinawakan ng kamay ng asawa. Kinabukasan ay naghanap na agad si Fernand ng trabaho. Kung saan-saan siya sumubok na mag-apply ngunit sa kasamaang palad ay hindi siya natatanggap. Muling umuwi si Fernand ng sawi. Okay lang yan, mahal. Makakahanap ka din ng bago mong trabaho. Buti na lamang at naroon pa rin si Lydia na nakaalalay at nagpapalakas ng loob ni Fernand. Ganon din ang dalawa niyang anak na babae na siyang pinagkukunan din ng inspirasyon ni Fernand upang lumaban sa buhay. Nagpatuloy si Fernand sa pag-a-apply. Hindi siya kailanman sumuko dahil naniniwala si Fernand sa sinabi ng asawa niya na makakahanap din siya ng trabaho. At naniniwala din siya sa kanyang sarili. Hindi nawala ng pag-asa si Fernand. Lahat ng trabaho na pwede niyang pasukan ay inaplayan niya. May makuha lamang na trabaho. Okay lang ba sa'yo na tagahugas ka ng mga pinggan dito? Tanong ng manager na lalaki na isang resto bar. Opo naman sir, kahit ano pong posisyon. Nakangiting tugon pa ni Fernand. Ngumisi ang manager na tila may pang-aasar.
Baka akala mo basta-basta ang naguhugas ng pinggan. Sa bawat basag na magagawa mo, i-charge sa'yo yun. Yun ang policy ko. Medyo may pagkamasungit ang manager ng resto bar na yon. Wala pong problema, sir. Tugon pa ni Fernan. Natanggap nga si Fernan sa resto bar na yon kahit tagahugas na lang ng pinggan pinatos niya na upang may mapanggastos lamang sila ng kanilang pamilya. Wala na bang iba, mahal? Panggabi ang trabaho mo, kakayanin mo ba yon? Pag-aalala ni Lydia. Ano ka ba naman, mahal? Wala namang madaling trabaho eh. Isa pa, kailangan ko to. Magugutom kayo mag-ina ko kung matitengga ako sa bahay. Tugon pa ni Fernan. Ay nako, ikaw ang bahala. Basta kapag hindi mo na kaya, pwede ka namang sumubok sa iba. Payo ng asawa niya. Hindi naging madali para kay Fernand ang naging trabaho niya bilang tagahugas ng mga pinggan. Madalas siyang makabasag ng mga baso dahil sa tambak na hugasin na basta-basta na lamang ipinapatong ng mga crew sa lababo. Aba, wala ka nang sasahurin yan kapag palagi ka makakabasag. Singhal ng manager ni Fernand. Hindi na po mauulit, sir. Sambit rin ni Fernand. Ngunit ang salitang hindi na mauulit ay nasundan pa rin ng kabaligtaran na pangyayari. At mas malala pa. Nakabasag ulit si Fernan ng isang palangga ng mga hugasin dahil hindi sinasadyang nadula siya sa basang sahig sa kusina. At dahil dito ay tuluyang nasisante si Fernan. Umuwi si Fernan sa kanila dala ang kakarampot na sahod. 50 pesos na may butal pang 6 na piso. Umiiyak na sinalubong niya ang asawa. Bakit ka umiiyak? Nangingilid na rin ang mga luha ni Lydia. Wala na akong trabaho, mahal. Nasisante na naman ako. Umiiyak na iniabot ni Fernan ang pera sa kamay ng asawa. Pasensya ka na, mahal. Yan na lang natira sa sinahod ko. Nakabasag kasi ako ng isang palangga ng mga babasagin kaya pinawasin lahat sa sweldo ko. Garal-gal ang boses ni Fernan. Hinawakan ng mahigpit ni Lydia ang kamay ng asawa. Mahal, hindi mo kailangang umiyak at humingi ng pasensya. Walang may gusto nang nangyayari sa atin. Magtiwala tayo sa itaas na may dahilan ng lahat ng to kaya ito nangyayari sa atin. Kailangan lang nating maging mapagpasensya at huwag susuko. Kaya natin to, mahal. Pagpapalakas ng loob ni Lydia kay Fernan. Pero hanggang kailan tayo ganito, mahal? Hindi ako sanay na tinitipid natin ang pagkain at ulam sa mga bata. Hindi ko maatim na nakikita silang kinukulang sa lahat ng mga bagay ng pangangailangan nila na dapat ako yung nagpo-provide. Ang sakit para sa akin na isang ama na makita silang ganito. Patuloy na paglalabas ng sama ng loob ni Fernand sa sinapit ng kanilang pamilya ngayon. Nakakaintindi ang mga bata, mahal. Kaya hindi mo kailangan pa mag-alala sa kanila. Makakaraos din tayo, mahal. Kung nawalan ka man ulit ng trabaho ngayon, ibig sabihin nun, hindi ka talaga laan sa trabahong yan. At may mas maganda pang oportunidad para sa'yo. Kaya huwag ka nang umiyak. Nandito pa rin naman ako, mahal. Sa hirap at ginhawa. At niyakap ng mahigpit ni Lydia ang asawa. Salamat, mahal, dahil meron akong ikaw. Salamat dahil ikaw ang naging asawa ko. Salamat kasi palagi kang nandyan para sa akin. Para sa amin ng mga anak natin. Salamat sa malawak na pangunawa at pagtitimpi kahit wala na akong trabaho ngayon. Napakaswerte ko kasi ikaw ang napangasawa ko. Mahal na mahal ko kayo ng 2 anak natin. At niyakap din ng mahigpit ni Fernand si Lydia. Niyakap na siyang nagbibigay lakas kay Fernand sa pagharap sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Iyong wala na nga trabaho si Fernand ay inabutan pa sila ng isang malakas na bagyo. Hanggang kailan kaya ang bagyong to? Kailangan ko na makapag-apply ng trabaho, mahal. Nag-aalalang sambit ni Fernand habang nakatanaw sa may bintana at pinagmamasdan ng malakas na hangin na humahampas sa malalaking puno sa kalsada. Malungkot na lumapit si Lydia sa asawa. Mahal, anong problema? May pag-aalala sa tono ng boses ni Fernand. Wala na tayong bigas, mahal. May natitirang isang takal na lamang. At hindi na yun sasapat sa ating 4. Tila nais na maiyak ni Lydia. Nagbuntong hininga naman si Fernand.
Hindi niya alam ang gagawin niya. Sobrang lakas ng ulan at bumabagyo. Paano siya makakalabas at makakagawa ng paraan para makahanap ng pagkain para sa mag-iina niya kung ganito ang panahon? Wala siyang kapera-pera sa kanyang pitaka dahil nauti-uti na iyon ang panggasto sa mga araw-araw na nag-a-apply siya ng trabaho. Sumapit ang gabi at hindi pa rin humuhupa ang bagyo. Nagkain na si Lydia ng kanilang makakain. Pag-upo ni Lorraine at Donna sa mesa ay nagtataka sila dahil 2 plato lamang ang nakahain at tigkalahati sila ng itlog. Hinanap nila ang kanilang ama at natagpuan nila ito nakahiga na sa higaan nito. Sa salas kasi natutulog ang mag-asawa dahil maliit lamang ang kanilang tirahan na may iisang silid. Kumain na po ba kayo, Nay? Bakit tulog na po si tatay? Tanong ni Lorraine. Ay oo anak, kumain na kami ng tatay ninyo. Nauna na kami kumain kanina. Hindi na namin kayo nahintay. Natatawang tugon naman ni Lydia. Ang katotohanan ay hindi pa talaga sila kumakaing mag-asawa. Maging si Fernand ay nagkukunwari lamang na tulog upang hindi siya mahalata ng 2 anak na dalaga na nagsisinungaling siya. Sa paraan ng pagkukunwaring natutulog ay hindi makikita ni Fernand ang sakit sa kalooban niya na pagmasdan ng 2 anak niya na kumakain ng kakapurat na pagkain. Naluluha na lamang si Fernand sa kanilang sitwasyon. Pagkatapos kumain ng 2 anak nila ni Fernand, ay hindi naman nila inaasahang mawawala ng kuryente. Ano man naman yan, 2 kandila lang ang naitatago ko. Sabit ni Lydia habang nangangapa sa dilim at hinahanap ang kandila sa pasamano. Nang makapa ni Lydia ay sinindahan niya kaagad yon. Dito na muna tayo sa salas at magsama-sama. 2 lang ang kandilang na itabi ng nanay ninyo kaya kailangan natin magtipid. Paliwanag ni Ferdinand na bigla namang bumangon nang nawala ng kuryente. Dahil sa kawalan ng kuryente ay hindi na makatulog na mahusay ang pamilya ni Fernand. Pinapaypayan ni Lydia ang 2 anak upang hindi makaramdam ng init at hindi kagatin ng lamok. Naawa naman si Fernand na pagmasdan ang ginawa ng asawa kaya naman kinuha niyang pamaypay na gamit ni Lydia. Ako na magpapaypay mahal, matulog ka na. Sambit ni Ferdinand. Sigurado ka ba mahal? Tanong naman ni Lydia na namumungay ang mga mata sa antok. Ngumiti si Fernand bilang tugon at nagsimula na magpaypay. Tiniis si Fernand ang antok sa kagustuhan na mabantayan ng kanyang mag-iina at ang kandila sa oras na maupos ito. Pagkaraan ng ilang oras ay naupos na nga ang kandila. Agad naman yung pinalitan ni Ferdinand ng bagong kandila. Iyon na lamang ang huling kandila na meron sila. Tumingin si Fernand sa orasan at nakitang magpapasado 12:00 pa lamang. Paano naman magkakasyang kandilang to sa loob ng 5 oras pa nalilipas? Hindi pa sumisikat ang araw ay magdidilim na ang buong bahay. Panginoon, naway magkailaw na. Taimtim na nagdadasal si Fernand sa kanyang isipan. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, 3 oras, at mag-4 na oras na halos kasing liit na lamang ng hindi liit ang kandilang gamit nila Fernand. Unti-unti na yung nauupos. Gusto na ni Fernand na umiyak at sumigaw. Sinubukan niyang gamitin ang mga flashlight ng cellphone ng anak niya, ngunit mga lobat na rin pala. Maging ang flashlight na nakatago niya ay hindi na rin gumagana ang battery. Nakatitig na lamang si Fernand sa kandilang unti-unting nauupos. Bahala na, wika niya. Nagpipitik-pitik na ang apoy ng kandila at unti-unti nang dumidilim sa buong bahay nila Fernand. Hanggang sa tuluyan na ngang bumigay ang upos. At kasabay nito, ang biglang pagbabalik ng kuryente. May kuryente na! Hindi naman napigilan ni Fernand ang hindi mapasigaw. Naalimpungatan naman si Lydia at ang kanilang 2 anak. Yay! May ilaw na! Masayang-masaya naman si Lorraine at Donna sa pagbabalik ng kuryente nila. Masaya din si Lydia dahil hindi na sila mahihirapang matulog. 1 oras na lamang at umaga na. Ramdam ni Fernand na humupa na rin ang bagyo kaya naman lumabas na siya ng kanilang bahay at nilasap ang unti-unting bugbukang liwayway. Maya-maya pa, kasunod niya pala ang asawang si Lydia. Oh, bakit gising ka na kaagad? Ikaw ang dapat kong tanungin yan, bakit narito ka sa labas at gising pa? Matulog ka na kaya mahal? Tugon ni Lydia habang nakapulupot sa braso ng asawa. Kailangan ko nang pumunta ng bayan mahal. Hindi ko kayang mapatigil pa na matagal sa bahay. Kailangan kong gumawa ng paraan
para may makain kayo ng mga bata. Mahal, ang OA ha, sobrang aga pa. Magpahinga ka na muna at nang makatulog ka na kahit ilang oras pa. Saway ni Lydia sa asawa. Napangiti naman si Fernand at nakinig sa utos ng asawa. Bumalik na muna sa higaan si Fernand at muling natulog. Nakatulog din si Fernand ng halos 7 oras at nagising din kaagad. Nag-prepare si Fernand para mag-apply muli. Buong maghapon ay ginugol niya ang paghahanap ng trabaho. Ngunit kapag talagang inaabot nga naman daw ng kamalasan ay wala pa rin makuha si Fernand. Magtatanghalian na at ramdam ni Fernand ang kanyang kalamnan na naghahanap na ng pagkain. Biglang pumasok sa isip niya ang kanyang mag-iina. Hindi pa rin sila kumakain. Sa isip-isip ni Fernand. Simula ng mga oras na yon ay hindi na mapakali si Fernand kakaisip kung paano siya makakagawa ng paraan para madalhan niya ng pagkain ang kanyang mag-iina. Naisip niyang mamalimos na lang din kaya at baka sakaling makaipon siya kahit papaano ng pangkain. Ngunit nagdalawang isip si Fernand. Muli siyang naglakad-lakad at ilang saglit pa ay nakakita si Fernand ng mga taong nangangalkal ng basura sa may likuran ng isang fast food restaurant. Mag-ina yon. Nang makakuha ng mag-ina ng pagkain ay sinubukan naman ni Fernand na mangalkal din. Abot hanggang tenga naman ang mga ngiti ni Fernand nang makitang maayos pang mga pagkain naroon. Maya-maya pa ay biglang dumating ang isang staff. "Eto po, kunin mo na." Nagulat si Fernand sa boses na nanggaling mula sa kanyang likuran. Tatakbo na sana siya paalis pero natigilan si Fernand nang iniabot ng staff na lalaki ang isang malaking supot. Kinuha iyon ni Fernand at namilog ang kanyang mga mata na makitang puro pagkain din yon. At maiinit pa. "Malilinis sa mga pagkain na tinatapon namin dito. Mga reject yan na binabayaran ng mga customer pero ayaw nilang kainin. Kung minsan ay malilinis nilang mga tira." Paliwanag ng staff. "Bakit hindi nyo na lang iuwi kesa itapon?" Pagtataka pa ni Fernand. Napangisi pa ang staff. Sino ba naman ang aayaw sa pagkain yan, sir? Masarap pa naman ang mga pagkain dito at mahal pa. Kaso nga lang, may policy kami. Bawal kaming tumanggap ng pagkain mula sa customer kahit pa sabihing mga tira. Kahit mga reject, basta naka-duty kami. At kaya naman dito namin dinadala yung mga pagkain kasi para makuha ng mga taong kailangan ng pagkain na katulad ninyo. Para naman hindi masayang yung pagkain. Paliwanag ng isang staff. "Sige ha, dyan na muna kayo." At nagpaalam na rin ito kay Fernand at bumalik na sa loob. Naiwang nakangiti naman si Fernand sa dami ng pagkain na dala niya. Sabik na umuwi si Fernand sa bahay nila. "Wow, tay, ano po yan?" Masayang sinalubong na magkapatid ang kanilang ama. Nagtataka ding lumapit si Lydia sa asawa. "Saan ang galing yan, mahal? Saan ang galing ang pinamili mong yan?" Natigilan si Fernand saglit dahil ayaw niyang ipaalam sa mag-ina na sa basurahan niya nakuha ang mga yon. May pakain kasi kami kanina doon sa job fair na pinuntahan ko. Hindi naman lahat kumain, pinamigay nila yung mga sobra. Di nakipag-agawan ako. Sayang naman. Natatawang tugon pa ni Fernand. Ganun ba? Ang bilis mo naman talaga pagdating sa ganyan, ano, mahal? Naniwala naman si Lydia. Matipid namang ngumiti si Fernand. Nakokonsensya man siyang magsinungaling ay wala naman siyang magagawa. Kinakailangan niyang gawin yon dahil alam niyang hindi kakainin na mag-ina niya ang mga pagkain dala niya kapag nalaman ng mga ito kung saan nanggaling. Bagamat malinis naman. Masaya si Fernand na makitang kumakain ang kanyang mag-iina. Hindi naman magkanda o gaga at nangingislap ang mga mata ng kanyang mag-ina habang kumakain. Nang tanghaliang yon ay nairaos si Fernand ang pagkain ng kanyang mag-iina. Pagkatapos kumain ay naisip muli ni Fernand na umalis. Bukas ka na lang ulit mag-apply, mahal. Paglalambing pa ni Lydia. Gustuhin man ni Fernand, ngunit iniisip niya ang kakainin na mag-ina niya sa hapunan. May babalikan pa kasi akong interview, mahal. Malay mo matanggap na ako doon, diba? Pagsisinungaling pa ni Fernand. Ganun ba? Sige mahal, basta umuwi ka kaagad ha. Sana matanggap ka na dyan. Sambit pa ni Lydia sabay halik sa pisngi ng asawa. Umalis na rin si Fernand at nagsimula na magbantay sa likod ng restaurant na pinagkuhanan niya ng pagkain.
Katulad ng una niyang pagkuha ay nakakuha din si Fernand ng madami at masarap na pagkain at masaya niyang naiuwi iyon sa kanyang mag-iina. Ganun na lang ang palaging ginagawa ni Fernand ang mga sumunod na araw at ang palagi niyang dinadahilan ng pinagkukuhanan niya ng pagkain ay nanggagaling nga iyon sa job fair. Hanggang sa makaramdam na si Lydia ng pagdududa. Isang hapon ay naisipan ni Lydia na sundan si Fernand upang malaman niya kung saan nga ba talaga nangunguha ng pagkain ng asawa at laking gulat niya nang makita niya kung saan dumiretso si Fernand. Nangangatalang buong katawan ni Lydia sa katotohanan na nagsisinungaling sa kanila ang kanyang asawa para may madala lang na pagkain sa bahay. Hindi niya kinompronta ang asawa at hinintay na lamang itong makabalik ng bahay. Pagdilim ay masaya na kauwi si Fernand. Nagtaka siya dahil wala ang kanyang dalawang anak sa salas. Madalas kasi naghihintay ang dalawa sa kanya kapag siya ay pauwi na. Oh, mahal, nasaan sina Lorraine at Donna? Pagtataka ni Fernand. Tulog na. Matipid na sagot naman ni Lydia at hindi na tumingin sa mga mata ng asawa. Ha? Ang aga naman ata. Kumain na ba sila? May dala pa naman ako oh. Nakangiting sambit pa ni Fernand habang inilalabas ang mga pagkain. Hindi na natiis ni Lydia ang kanyang inis. Ibalik mo yan sa pinanggalingan niya. Hinablot ni Lydia ang pagkain na nasa mesa at ibinalik yun sa isa sa mga supot na hawak ni Fernand. Kumunot naman ang noon ni Fernand at nagtaka. Mahal, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Ikaw, Fernand. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagsisinungaling sa amin ng mga anak mo? Nangingilid ang mga luha ni Lydia. Napayuko pa si Fernand. Batid niya na kung bakit nasabi ng asawa niya na nagsisinungaling siya. Bakit, Fernand, ha? Umiiyak na si Lydia. Tumitingin si Fernand sa mata ng asawa. Patawarin mo ako, mahal. Isang hagupit na sampal ang iginawad ni Lydia sa pisngi ni Fernand. Tila isang alingaw-ngaw ang narinig ni Fernand dahil sa lakas ng sampal na ginawa sa kanya ng asawa. Saglit, nakatahimikan. Hindi ako tanga para ipakain sa inyong pagkain kung alam ko madumi. Una sa lahat, bakit hindi mo muna itanong kung paano ko kinukuha ang mga pagkain na yan? Oo, nagkamali ako dahil nagsinungaling ako. Pero sana maisip mong hindi ko basta ibibigay sa iyo ang mga pagkain ito kung hindi natin makakain. Depensa ni Fernand. Hindi niya inaasahan na sasampalin siya ng asawa dahil sa ginawa niya. Saglit namang natigilan si Lydia. Napaisip siya. May punto naman ang asawa niya. Pero ang hindi lang matanggap ni Lydia ay pinagmukha siya nitong tanga. Sino ba ako sa buhay mo, Fernand? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Yung mas malinaw. Yung mas klaro. Para naman maintindihan ko. Pinagmumukha mo akong tanga eh. Umiiyak na sumbat ni Lydia. Lumapit si Fernand dito at hinawakan ng kamay. Patawarin mo ako. At maintindihan ko kung nagkagalit ka o naiinis. Alam kong mali na nagsinungaling ako. Pero sana maintindihan mo na kailangan kong gawin yun dahil ayoko makaramdam ka ng awa sa akin. Hindi ko naiisip na dadating tayo sa ganitong sitwasyon. Napahagulhol na si Fernand. Ayokong bumaba ang tingin mo sa akin na hanggang dito na lang. Na ito na lang ang kaya kong gawin. Ayoko makita mo kung paano ako manguha ng pagkain sa basurahan para may maiuwi lang sa inyong tatlo. Hindi ko ito ginusto. Pero kinailangan kong gawin para maituwid ang gutom natin. Nahihirapan ang kalooban ko na makita kayo nagugutom kahit na ang paraan ko ang magsinungaling sa inyo. Patawarin mo ako, mahal. Sana mapatawad mo ako. Punong-puno ng mga luha ang mga mata ni Fernand. Lumambot naman ang nagigigil na puso ni Lydia dahil hindi naman niya matiis ang asawa. Pero salamat. Dahil palagi mong iniisip ang kapakanan namin ng mga anak mo. Pinapatawad na kita, mahal. Sorry. Sorry din sa ginawa kong pagsampal sa iyo. Nabigla lang ako at nadala ako ng galit ko. Sambit ni Lydia habang hawak-hawak ang kamay ni Fernand. Nagyakapan silang mag-asawa at nakapagpatawaran. Ipinaliwanag ni Fernand na malilinis naman ang mga pagkain na kukuha niya na kalaunan ay pumayag na rin si Lydia sa ginagawa nito.
Ngunit, totoo nga ang kasabihang hindi palagi ay Pasko. Naging madalang ng pagtatapon ng mga reject na pagkain na kinukuhanan ni Fernand kaya kung minsan ay wala na rin siyang naiuuwi. Hanggang sa kasamaang palad ay tuluyan na nga nagsarado ang fast food restaurant sa kadahilan ng nalugi daw ito. Bumalik sa pagkalugmok si Fernand. Hindi niya na alam kung saan na muli maghahanap ng mapagkukunan ng pagkain nila. Pag-uwi niya ay naabutan pa niya ang asawang si Lydia na nakatitig sa mga papel na nagkalat sa mesa. Lumapit si Fernand at tinignan yon. Mga bills pala yon na hindi nila nababayaran. Meron na palang mga notice. Kailangan na mabayaran ng tubig at kuryente, mahal. Nagpunta na dito kanina ang magpuputol. Mabuti na lamang at napakiusapan ko. Pero kailangan daw, bago mag-reading ulit sa susunod na buwan, ay mabayaran na natin. Yung tubig naman ay ganun din. Kailangan mabayaran na rin natin sa lalong madaling panahon kasi nagpuputol na talaga sila. Hindi ko na alam ang gagawin ko, mahal. Sabay-sabay ng problema natin. Umiyak naman si Lydia. Natigilan si Fernand at napaisip. Napagtanto niyang nadala siya ng pagiging kampante dahil okay na si Fernand na may nakukuha siyang pagkain para sa pamilya niya. Ngunit hindi niya na naisip ang iba pa nilang gastusin. Nagsawalang bahala si Fernand. Hindi niya naalintana ang iba pa nilang mga bayarin. Ngayon ay namomroblema siya kung saan hahanap ng pambabayad. Niyakap ni Fernand ang asawang si Lydia. Huwag kang mag-alala, mahal. Gagawin ko to ng paraan. Maghahanap ako ng pwedeng mahiraman para makabayad tayo ng mga bayarin natin. Saan ka naman maghahanap ng pambabayad natin? Baka naman magnakaw ka na niyan, mahal. May pagbibiro pa sa tono ng boses ni Lydia. Napatawa naman si Fernand. Grabe ka naman sa akin, mahal. Ganyan bang iniisip mo sa akin? Natatawa tuloy si Fernand habang napakamot naman ang ulo. Siyempre, biro lang yun. Basta mahal. Sa tamang daan lang tayo, ha? Huwag kang gagawa ng hindi tama. Patuloy pang pagbibiro ni Lydia. Mahal. Piniga naman ang yakap ni Fernand ng asawa. Nauwi tuloy sa tawanan ang kanina lamang ay matindi nilang pagtatalo. Inay! Itay! 10 oras ng gabi na nagsisisigaw si Lorraine. Bumalikwas naman sa kanilang pagkakatulog ang mag-asawa at dali-daling pinuntahan ang kwarto ng anak nila. Ano nangyayari? Aligagang tanong ni Fernand. Tumambad sa harapan ng mag-asawa ang namimilipit sa sakit na tiyan ng bunsong anak nila na si Donna. Hindi ko na po kaya, Naitay. Sobrang sakit po. Umiiyak na daling ng kawawang dalaga. Anong masakit, anak? Sabihin mo kay nanay. Umiiyak na tanong ni Lydia. Kailangan madala na siya sa ospital. Pasya ni Fernand. Pero mahal, paano natin siya madadala sa ospital? Wala tayong kapera-pera. Garal-gal ang boses ni Lydia. Gagawa ko ng paraan. Ako nang bahala. At dinala na nga si Donna sa ospital. Kalmado na si Donna ngayon dahil tinurukan siya ng pain reliever ng doktor. Medyo masarap ng tulog niya. Saan ka ba nang galing? Kinakausap ni Lydia si Fernand na halos kararating lang. Naghanap ako ng mahihiraman ng pera. Malungkot na tugon ni Fernand. Sa tono ng boses nito ay tila wala siyang napala. Napabuntong hininga si Lydia. Kukuha na ng mga test si Donna para malaman kung anong dahilan ng pagkasakit ng tiyan niya. Kung walang pain reliever na itinurok sa kanya, hindi siya kakalma. Hindi na kinakaya ng katawan ni Donna ang sakit. Sobrang nahihirapan ang anak natin, Fernand. Napahagulhol na si Lydia. Niyakap ni Fernand ang asawa ng mahigpit. Magiging maayos din si Donna, mahal. Magdasal lang tayo at magtiwala sa kanya. Sambit pa ni Fernand na siya naman ngayon nagpapalakas ng loob ni Lydia. Pagkaraan ng 2 araw ay lumabas na ang lahat ng results ng laboratory ni Donna. At hindi akalain ni Fernand na may mas malala pa palang pagsubok na darating sa buhay nila. Higit pa sa pagkawala niya sa trabaho. I'm sorry, pero masamang balita ang sasabihin ko sa inyong mag-asawa. Meron kaming maliit na bukol na nakita sa bitukan ng anak niyo. And the eager we want to help her
na mawala na agad ang bukol na yon. Hindi pa namin magawa dahil we need to wait para mas lumaki pa siya ng kaunti to make it easier for us na alasin ang bukol. Sana'y naiintindihan niyo ang sinasabi ko. Paliwanag ng doktor ni Donna. Ibig sabihin, Doc, matagal pa pong hihintayin bago maoperahan ng anak ko? Garal-gal ang boses ni Fernand. Yes, unfortunately. Pero rest assured na kapag nag-reach na yung maximum size ng bukol, agad-agad magpuproceed na kami sa operation. Pero paano naman po yung sakit na nararamdaman ng anak ko habang hinihintay na lumaki ang pesting bukol na yan? Umiiyak na singhal ni Lydia. Pinakakalma naman siya ni Fernand at ng anak na si Lorraine. We don't have any other choice, Mrs. Kailangan pong magstay ng anak ninyo dito sa ospital habang hinihintay natin ang paglaki ng bukol niya. Hindi po natin pwedeng isaalang-alang na iuwi siya ng bahay dahil hindi na po kaya ng typical pain reliever ang tolerance ng sakit niya. Kung may iba pa po kayong tanong, please feel free to visit me at my clinic. May kailangan na akong asikasuhin na pasyente sa ngayon. Please excuse me. At lumabas na ang doktor. Naiwan ng pamilya ni Ferdinand na tila pinagsakloban ng langit at lupa. Tila gumuho naman ang mundo ni Fernand. Nanlalambot na napaupo si Lydia sa may pasilyo. Saan naman tayo kukuha ng panggastos dito sa ospital? Puro utang na tayo. Hindi na nga tayo nakakakain 3 beses sa isang araw. Matustusan lang ang pambili ng gamot ni Donna. Si Lorraine, palagi na rin lumiliban sa klase niya. Diyos ko, tulungan po ninyo kami. Nalupasay na nga si Lydia kakaiyak. Hindi niya na kinakaya ang mabigat na pagsubok na dumadating ngayon sa kanilang pamilya. Maging si Fernand ay nais ding magwala. Ngunit kinimkim na lamang niya ang dismayang nararamdaman dahil kailangan niyang ipakita sa pamilya niya na matibay siya. Kailangan niyang maging matatag para sa asawa niya na ngayon ay nawawalan na ng pag-asa. Mahal, tama na. Huwag mo masyadong isipin ang problema, baka ikaw naman ang magkasakit niyan. Gagawa ko ng paraan, ha? Magdasal lang tayo. Pinakalma ni Fernand ang asawa. Niyaya ni Fernand si Lydia at ang anak na si Lorraine sa chapel upang doon ay tahimik at sama-sama silang magdasal. Ipinalangin nila ang kalagayan ni Donna at ganun din ang financial na pangangailangan nila na naway malampasan nila ang pagsubok na ito. Wala naman talagang imposible sa Panginoon dahil nadinig agad ang kanilang mga panalangin. Sa kalagitnaan ng pag-idlip ni Fernand habang nagbabantay kay Donna ay may tumawag sa kanyang telepono. Mahal, may tumatawag sa'yo. Iniabot ni Lydia ang telepono ni Fernand. Pupusak-pusak pa si Fernand nang sinagot ang tawag. Hello? Yes po? Fernand Dominguez po ito. Po? Talaga po? Ngayon po, pupunta rin po ako agad. Salamat po. Abot hanggang langit ang ngiti ni Fernand nang natapos na ang tawag. Ano yun, mahal? Hindi naman maipaliwanag ang pagkasabik sa mukha ni Lydia dahil batid niyang magandang balita ang tawag na yon sa kanyang asawa. Mahal, nakinig ang Panginoon sa panalangin natin. Diyos ko, salamat po, Ama. Sabik na tugon ni Fernand. Ano ba yun, mahal? Nasasabik na tanong pa ni Lydia. Meron ako makukuhang termination pay. At kung gaano katagal yung term sa kumpanya, ay ganun din kalaki makukuha ko. Maiyak-iyak na tugon ni Fernand. Napaiyak na rin si Lydia at Lorraine. Napakabuti talaga ng Panginoon tayo, Nay. Umiiyak na sabit naman ni Lorraine. Umiiyak naman na napangiti si Lydia na niyakap din ang kanyang mag-ama. O siya, pupuntahan ko na yon at nang mailakad na ha, para makuha ko na agad at may maibayad na tayo sa mga bayarin natin. Humalik si Fernand sa kanyang mag-ina. Maging kay Donna na mahimbing ang tulog at saka lumarga papunta sa dati niyang kumpanya. Nakakuha nga si Fernand ng halos kalahating milyon sa termination pay na ibinigay sa kanya dati ng dati niyang kumpanya. Bumili ng masarap na pagkain si Fernand at dinala niya yon sa ospital para sa kanyang mag-iina. Habang nasa daan ay nakasalubong ni Fernand ang isang dating kaibigan. Pare, kamusta ka na? Sambit ng kaibigan ni Fernand. Oh pare, eto salamat sa Diyos at kinakaya pa. Pabirong tugon naman ni Fernand.
Bakit? Ano bang nangyari sa'yo, pare? Nasa ospital ang bunso ko, pare. Mahaba-habang gamutan ang kailangan kaya talagang nangangailangan kami. Mabuti nga't may nakuha akong termination pay sa kumpanya. Isa kasi ako sa mga tinanggal. Malungkot ang tono ng boses ni Fernan. Naku, salamat naman kung ganun. Saan ka nagtatrabaho ngayon, pare? Wala pa rin, pare. Kaya nga, problema ko pa rin ang pambayad sa mga panibagong bills kapag naubos ng perang nakuha ko. Ganun ba? Kung gusto mo, pare, mag-abroad ka na lang. Nagpapaalis kasi yung pinsan ko. Sa Saudi ang lipad. Karpintero nga lang, pare. Kung gusto mo lang, ha? Napaisip si Fernan sa alok ng kanyang kaibigan. Ibinigay ng kaibigan niya ang number nito sa kanya. At na nagpaalam ng kaibigan ni Fernand ay agad din siyang bumalik na ospital. Wow! Ang sarap naman ng dala mo, tay! Masayang sambit ni Lorraine. Pwede po ba akong kumain yan, tay? Nay? Tanong ni Donna na gising nang bumalik na si Fernand. Aba, at gising na palang bunso ko. Siyempre naman, pwedeng-pwede sa'yo yan. Malambing na tugon naman ni Fernand sabay yakap ng anak na si Donna. May iyak-iyak namang nakatingin si Lydia sa kanyang mag-aama. Masaya siyang makita ang kanyang pamilya ng ganito, na kahit may problema silang kinakaharap, ay matatag pa rin silang lumalaban at hindi nagpapaapekto. Maya-maya pa ay lumabas si Fernand kasunod ang asawang si Lydia. Batid ni Lydia na may iniisip na malalim ang kanyang asawa. Mahal, may problema ka ba? Kanina ko pa nararamdaman na balisa ka. Anong problema? Nakahawak ngayon si Lydia sa kamay ni Fernand. Mahal, may gusto sana akong sabihin at ipaalam sa'yo. Mata sa mata ang tugon ni Fernand habang nakahawak sa kamay ng asawa. Ilang beses ko din itong pinag-isipan simula kanina. Gusto ko magtrabaho sa ibang bansa. Dagdag pa ni Fernand. Natigilan si Lydia. Napaatras ito at iniwas ang kanyang kamay sa kamay ni Fernand. Ano pa naman yung mga naiisip mo, Fernand? Bakit naman kailangan mo umalis? Kaya naman natin dito, diba? Tila nais nang umiyak ni Lydia sa sinabi ng asawa. Wala akong makuhang trabaho, mahal. Hanggang kailan pa ba ako ganito? Alam mo namang kailangan natin ng pera para matustusan ang paggamot ni Donna. Pero may pera na tayo nakuha. Malaking halaga na yon, Fernand. Garalgal pa ang boses ni Lydia. Humugot naman ang lalim na hininga si Fernand. Nauubos ang pera. At kapag naubos yan, saan na tayo kukuha? Mangungutang na naman. Tapos paano tayo makakabayad kung wala akong trabaho, mahal? Mas mabuti ngayon palang kumilos na ako habang may hawak tayong pera na pang-asikaso sa mga papeles na kakailanganin sa pag-alis ko. Hindi. Walang aalis, Fernand. At yun ang desisyon ko. Kung pwedeng pati ako ay maghanap rin ng trabaho, gagawin ko. Basta walang aalis. Makinig ka naman kahit minsan sa gusto ko. Mariing sambit ni Lydia kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. At tinalikuran na nito ang asawa at bumalik na sa silid ni Donna. Naiwan naman si Fernand na napapailing na lamang. Hindi na napag-usapan pa ang tungkol sa pag-alis ni Fernand dahil ito na ang nais ni Lydia. Ngunit pagkalipas lamang ng halos 2 araw ay may panibago na namang dagok na dumating sa kanilang pamilya. Pasensya na talaga, paring Fernand. Kailangan na rin kasi talagang mabenta ng lupa. Wala naman ako magawa kung hindi ang palipatin kayo. Sana maunawaan mo kami at nangangailangan din. Kinakausap si Fernand ng kaibigan niyang may-ari ng lupang tinitirikan ng kanilang bahay. Nakitirik lang kasi sila Fernand sa lupang hindi nila pagmamay-ari. Malungkot na ibinalita ni Fernand sa asawa niya ang masamang balitang iyon. Ano ba naman itong nangyayari sa atin? Napapaiyak na sambit ni Lydia. Mahal, alam kong ayaw mo na itong pag-usapan pero gusto ko maliwanagan ka na kailangan ko na talagang gawin to. Alam kong mahirap, pero kailangan nating tiisin ang hirap na magkakalayo. Kailangan nating isipin na kailangan ko itong gawin para sa pamilya natin. Para sa iyo, para sa 2 anak natin.
Hawak kayo ni Fernan ng kamay ng kanyang asawa at mata sa matang kinakausap ito. Huminga ng malalim si Lydia. Sa mga inay na muna kami makikitira para makaipon ka. Kung uupa kasi tayo ng bahay, sayang ang pera. Yan lamang ang tanging naging tugon ni Lydia. Tugon na ang ibig sabihin ay pumapayag na itong magtrabaho si Fernan sa ibang bansa. Natuloy din ang pag-alis si Fernan papuntang Saudi. Masakit man para sa kanyang mapahiwalay sa kanyang pamilya, ay nakahanda na si Fernan na tiisin ang sakit at lungkot na kakaharapin niya. Mag-iingat ka doon, mahal, ha? Umiiyak na sambit ni Lydia habang nakahiyakap sa asawa. Yumakap din ang dalawang anak ni Fernan at tumatangis. Sa ospital, dumaan si Fernan bago pumunta ng airport. Winabuti niyang hindi na lamang magpahatid sa kanyang asawa dahil ayaw niyang maiwan si Donna sa ospital. Mag-iingat din kayo dito, ha? Mahal na mahal ko kayo. Tandaan niyo yan. Mabilis lang naman ang 2 taon eh. Huwag kayo mag-alala. Palagi akong tatawag. Sige na. Luha ang binaybay ni Fernan ng pasilyo palabas ng ospital. Walang lingon-lingon na binagtas ni Fernan ng daan hanggang sa makalabas na siya ng ospital at makasakay na ng sasakyan. Iyak na iyak si Fernan hanggang sa makarating si airport at paglipad papuntang Saudi. Umiiyak na tila wala nang mailabas na luha. Naging delubyo ang mga naunang araw ni Fernan sa Saudi dahil sa labis sa pagka-homesick niya at pagkamiss niya sa kanyang mag-ina. Ngunit mas pinili ni Fernan na kimkimin ang lungkot at pagkasabik sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang makita ng mga ito ang kanyang pinagdadaanan. Kaya naman sa tuwing magka-video call sila ng kanyang mag-iina, ay tinatakpan ni Fernan ng mga ngiti ang kanyang kalungkutan. Miss na miss ka na namin, Tay. Si Donna na tila nais namang pumatak ang mga luha. Oh, sabi ko bawal umiyak, diba? Nakangiting sambit ni Fernan. Iyak tawa naman si Lydia na tinatago na lamang din ang pagkasabik sa kanyang asawa at kalungkutang nararamdaman dahil malayo sila kay Fernan. Nang nagpaalam na si Fernan sa kanyang mag-ina, ay kinausap ni Lydia ang kanyang 2 anak ng masinsinan. Mga anak, mahihilingin lang sana si nanay sa inyo. Malamlam namang nakikinig si Lorraine at Donna. Ano po yun, Nay? May pagtataka naman si Lorraine. Kung pwede, kapag kausapin natin ang itay ninyo sa video call, huwag na tayong maging malungkot. Kung pwede, huwag na natin ipakita sa kanya na umiiyak tayo. Alam kong masakit talaga naman at nakakalungkot. Pero kasi kailangan nating maging matatag para sa kanya dahil tayo lang ang pinaghuhugutan ng lakas at inspirasyon ng itay ninyo. Kaya niyo bang gawin yon para sa amin ng itay ninyo? Nakangiting tanong ni Lydia. Ngumiti naman si Lorraine at Donna. Sige po, Nay. Pangako po. Hindi na po kami iiyak sa harapan ni itay at hindi na po namin ipapakita sa kanya na nalulungkot kami. Tugon pa ni Lorraine. Salamat mga anak. At niyakap ni Lydia ang kanyang 2 anak. Naging mahirap man at malungkot para sa pamilya Dominguez ang magkakalayo ay kalaunan nakasanayan na rin nila ito. Dumaan ang mga buwan at unang Pasko na hindi sila magkakasama, ngunit salamat sa internet at makabagong teknolohiya. Sa pamamagitan ng video call ay tila kasama na rin ni Fernand ang kanyang mag-iina. Merry Christmas, Tay! Abot hanggang tengang ngiti ni Donna sa pagbati sa kanyang ama. Merry Christmas, Tatay! Magilo naman na bati ni Lorraine. Merry Christmas, mahal. Hindi rin naman nagpahuli si Lydia. Merry Christmas sa inyo dyan. Miss na miss ko na kayo. At nakakamiss din naman talaga ang Pasko dyan sa Pinas. Sambit naman ni Fernan na nagtatrabaho pa din kahit araw ng Pasko. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Gigi Resurrection at Merly Limon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli! Bakit may trabaho pa rin kayo, Tay?
Pagtataka ni Donna. Oo anak hindi kasi uso dito ang Pasko natin. Ibang Pasko ng mga Muslim. Paliwanag naman ni Fernan. O siya, mag-enjoy lang kayo dyan ha. May trabaho pa kasi si tatay. Magpakabusog lang kayo sa mga niluto ng nanay. At ikaw naman mahal, huwag malulungkot ha. Usapan na natin yan, walang iyakan. May pagbibiro sa tono ng boses ni Fernan at saglit pa ay nagpaalam na rin ito. Hindi na napigilan ni Lydia ang mga luha na umagos mula sa kanyang mga mata. Hindi niya maitago ang kalungkutang nararamdaman dahil ito ang kauna-unahang Pasko na hindi sila magkasama ng asawa. Huwag ka nang umiyak, Nay. Nandito naman kami ni Ate Lorraine. Alo ni Donna sa ina dahil nakita nitong umiiyak ang ina. Oo nga naman, Nay. Merry Christmas. Sabit naman ni Lorraine sabay yakap sa ina. At nagyakapan na nga ang mag-iina. Lumipas sa mga buwan at isa pang taon ay sumapit na ang huling linggo bago matapos ang kontrata ni Fernan. Sabik na sabik si Lydia sa tawag ng kanyang asawa upang malaman ang araw at oras ng uwi nito. Ngunit ang pagkasabik at kasiyahang nararamdaman ni Lydia ay napawi ng kalungkutan dahil sa hindi niya inaasahang balita na sasabihin ng asawa niya. Ano? Hindi ka pa makakauwi? Ano ba naman, Fernand? Ang usapan natin, di ba, 2 taon lang? Bakit napapasarap ka naman ata dyan? Singhal pa ni Lydia. Mahal, wag ka naman mag-isip ng ganyan. Nagandahan kasi ang boss ko na arabo sa performance ko kaya in-extend nila yung kontrata ko. Sayang naman, mahal. Wag ka nang magalit Panunuyo pa ni Fernand sa asawa. Ilang taon naman ang hihintay namin, aber? Pagtataray pa ni Lydia. 3 taon pa, mahal. Napapakagat labing tugon naman ni Fernan. Namimilog ang mga mata ni Lydia sa pagkagulat at galit at walang ano-ano'y pinatayan nito ng tawag ang asawa. Sinubukan muli ni Fernan na tawagan si Lydia ngunit hindi na ito sumasagot. Bagkos ay pinapatayan pa siya ng tawag. Napapailing na lamang si Fernan at hinayaan na muna ang kanyang asawa. Naiintindihan kasi niya kung bakit nagkakaganoon si Lydia kaya naman hinayaan muna niya ito. Sa labis sa sama ng loob ay tiniis ni Lydia na hindi kausapin si Fernan sa tuwing tumatawag ito sa 2 anak nila. Napansin naman ng panganay na anak nilang si Lorraine ang bagay na ito. Nay, pwede po ba tayo mag-usap? Kinuha ni Lorraine ang pagkakataong makausap ang kanyang ina habang natutulog si Donna. Oo naman anak, tungkol saan ba? Hindi batid ni Lydia ang nais o sisain ng anak. May problema po ba kayo ni tatay? Malungkot ang boses ni Lorraine. Natigilan si Lydia saglit at saka nagsalita. Wala naman anak. May konting hindi lang pagkakaunawaan. Patay mali siya na taga naman ni Lydia. Nag-aaway po ba kayo? Galit po ba kayo sa kanya? Sunod na tanong ni Lorraine. Humugot naman ng malalim na hininga si Lydia. Anak, hindi ako galit sa tatay mo at lalong hindi kami nagkaaway. Bakit hindi niyo po siya kinakausap, Nay? Ilang araw ko na po kayong pinagtatakpan kahit wala po akong alam sa nangyayari sa inyong dalawa. Sorry na kung nakakapagsalita ako ng ganito pero naiisip ko lang po. Diba sabi ninyo nasa malayo si tatay kaya dapat ipakita natin sa kanya na okay tayo, na masaya tayo, na kahit malayo siya, hindi niya mararamdaman yung lungkot kasi andito tayo para sa kanya. Naaawa ako kay tatay, Nay. Nagsasakripisyo siya sa malayo. Mag-isa. Nahihirapan siya at kitang-kita ko yun sa mga mata niya. Pero sa tuwing tatanungin ko siya kung okay lang ba siya doon, sasabihin niyang oo, kahit alam kong hindi. Nalulungkot si tatay na mag-isa at walang karamay pero tayo kapag nalulungkot, tayong 3 magkadamay. Bakit mo po pinagkakait kay tatay yun, Ay? Diba sabi mo dapat palakasin natin ang loob niya? Paano namin gagawin yun kung ikaw ayaw siyang kausapin? Napahagulhol na si Lorraine. Hindi niya na naitago pa ang sama ng loob sa ina. Napaiyak na rin si Lydia. Tinamaan siya sa mga sinabi ng anak. Tama ito.
Mag-isa lang ang asawa niya sa ibang bansa at batid din niyang nalulungkot man si Fernand ay kailanman hindi ito nagsabi o nagreklamo. Naging makasarili siya sa pagtatanto ni Lydia sa kanyang sarili. Saka naisip ni Lydia na ginagawa itong lahat ni Fernand para sa pamilya nila at para sa kanilang dalawang anak. Hinawakan ni Lydia ang kamay ni Lorraine. Patawarin mo ang nanay kung bakit pati ikaw ay kailangang maapektuhan sa nangyayari. Nagtatampo lang ako pero hindi ako nagagalit sa tatay mo. Pero salamat anak, dahil malakas ang loob mo na ipaglaban ang alam mong tama. Marunong ka nang magtansya ng mga nangyayari sa buhay natin. Marunong ka nang magtimbang ng mga bagay-bagay. Alam kong kinausap mo ko. Hindi para iparamdam sa akin na mas pinapaboran mo yung ama. Pero ba't kung mahal mo ang ating pamilya, kaya ayaw mong nakikitang nagkakaganito kaming dalawa? At aminado naman akong kasalanan ko. Oo, aaminin ko anak. Nagtatampo kasi ako sa tatay mo. Umasa kasi ako na uuwi na siya ngayong buwan. Pero in-extend pa siya ng amo niyang Arabo dahil maganda raw ang performance ng itay mo. Miss na miss ko lang talaga siya. Kaya sana naiintindihan mo. Pero salamat talaga anak ha. Pinabatid mo sa akin na hindi dapat ganon. Tama ka. Nagsakripisyo si tatay na malayo sa atin para mabigyan tayo ng magandang buhay. At mas kailangan natin siyang pahalagahan at huwag sayangin ang bawat oras o minuto sa tuwing may pagkakataon na makausap natin siya. Dahil yun lamang ang oras ng pahinga niya. Ang makita tayo at makausap. Alam kong sobrang saya niya na. Patuloy na umiiyak si Lydia. Mas lalo lamang napahugulhol si Lorraine sa mga sinabi ng ina. Napayakap dito ng mahigpit at sa yakap ng isa't isa ay mas lalo silang naging matatag. Lingid sa kaalaman na mag-iina ni Fernand, ang isa sa mga dahilan ng pag-extend ito ng kontrata sa Saudi ay ang layunin na makaipon ng malaking pera upang makabili ng pinapangarap na lupa at mabigyan ng sariling tahanan ang kanyang pamilya. Sa kadahilanan na naisorpresahin ng kanyang mag-ina, ay inilihim niya ni Fernand. Ginugol niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho at pagsisipag. Maipon lamang ang malaking halaga na kailangan niya para pambili ng bahay at lupa. Mas lalo naging inspirado si Fernand nang kinausap na siya ng asawang si Lydia. Namiss kita mahal. Malambing na sambit ni Fernand sa kabilang linya habang kausap ang asawa. Namiss din kita mahal. Kinikilig na tugon naman ni Lydia na akala mo'y mga teenager pa. Wala man sa edad ang kilig na nararamdaman ng dalawa para sa isa't isa ay hindi mapigilan ng pagkasabik ng magkalayong puso at tunay na nagmamahalan. Sobrang mahal ni Fernand at Lydia ang isa't isa kaya naman sobrang mahalaga sa kanilang dalawa ang bawat sandali na paglalambingan nila. Kaya't ang ilang araw na pagtatampo ni Lydia sa asawa ay sobrang naging malaking kawalan ng lakas ni Fernand. Pero ngayon ay bumabawi naman na si Lydia dahil palagi na silang magkausap. Sa pagdaan muli ng mga araw, linggo at buwan, napansin ni Fernand na tila napapadalas ang paghingi ni Lydia ng pera sa kanya. At hindi lamang yon, mas malaking hinihingi ni Lydia sa asawa. Mahal, baka pwede magpadala ka bukas. Lambing ni Lydia habang kausap si Fernand sa telepono. Ha? Sige mahal. Magkano bang kailangan mo kasi 'di ba kakapadala ko lang nung isang araw? Ayaw man ni Fernand na questionin ng asawa ay hindi niya mapigilan na hindi magtanong. Karapatan niyang malaman dahil hindi biro ang trabaho niya sa ibang bansa. Makasahod lang ng pera na may padala sa mag-iina niya. 20K mahal. Nahihiya pang tugon ni Lydia. Halos masamid naman si Fernand sa iniinom niyang kape dahil sa tugon ng kanyang asawa. Mahal, huwag ka sana magagalit pero pwede ko bang malaman kung saan magagamitin ang perang yon? Medyo masyado kasing malaki. Pero ipapadala ko ha, huwag ka mag-aalala. Mahinahon namang sambit ni Fernand. May gusto kasi akong bilhin para sa sarili ko tsaka sa bahay. Tapos may mga nakuha din kasi akong pera sa kaibigan ko. Gusto ko lang naman bayaran. Bahagya namang sumagot si Lydia.
Dahil sa labis sa pagmamahal ni Fernand sa asawa, ay sumusunod na lamang siya sa bawat hiling nito. Kada linggo ay nagpapadala si Fernand sa asawa niya sa malaking halaga na hinihingi ni Lydia. Pipi at bulag na lamang si Fernand sa ginagawa sa kanya ng kanyang asawa dahil ayaw na lamang niyang pagmulan ng kanilang away ang pag-uusisa niya. Hanggang sa mga sumunod pang buwan ay mas napapadalas ng paghihingi ng pera ni Lydia kay Fernand. Kung noon ay lingguhan, ngayon ay kada 2 araw ay napapadala si Fernand sa asawa. Doon na naalarma si Fernand. Kinutuban siya. Ayaw man ni Fernand na mag-isip ng masama ay nakakapag-isip siya ng hindi maganda dahil sa ginagawa sa kanya ni Lydia. Isang araw ay hindi na napigilan ni Fernand ang kanyang sarili. Dala na rin ng pagod ay napagbuntungan niya ang asawang si Lydia. At tulad niya ng ibang mag-asawa, ay nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan na nauwi sa pagtatalo. Tapatin mo nga ako, Lydia. Saan mo ba talaga dinadala ang pera? Sorry pero hindi ako tanga. Halos araw-araw humihingi ka. Para hindi mo iniisip kung paano ako kumikita ng pera dito ha. Akala mo ba? Tumatae ako ng pera ha? Kung makahingi ka akala mo, hindi mo ako asawa eh. Singhal ni Fernand habang magka-video call sila ng asawa. Hindi naman nagsalita si Lydia at nananatiling tahimik lamang. Sa pagkakataong to, ay si Lorraine ang humarap sa ama. Napahiya naman si Fernand dahil hindi niya akalain na naroon pala ang anak na panganay nila at nakikinig sa pag-aalboroto niya. Tay, huwag niyo naman pag-isipan noon ng ganyan si inay. Kung alam niyo lamang po ang pinagdadaanan namin ngayon. Lalo na siya. Napaiyak na lamang si Lorraine. Tila kinurot naman ang puso ni Fernand. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi pa rin kumbinsido si Fernand. Nananatili siyang walang imik. Saglit pa ay naglabas na nga ng resibo si Lorraine at ipinakita iyan sa kanyang ama. Dahil sa labis sa sama ng loob ni Fernand ay sinulipan lamang iyon na hindi binabasa kung ano ang mga nakasulat. Pero batid niya ang mga resibo iyon. Eto, tay. Dito po napupunta ang mga pinapadala ninyo. Alam ko pong karapatan niyong malaman. Piniga ni Lydia ang kamay ni Lorraine at hindi yan nakita ni Fernand dahil hindi ito nahagip ng kamera. Nadagdagan po kasi ang mga gamot ni Donna. Mas marami po siyang iniinom na gamot ngayon. Hindi na po katulad ng dati. Kaya kung nag-iisip po kayo kung saan dinadala ni nanay ang pera ninyo, ako na po nagsasabi sa inyo, tay. Walang ibang pinagkakagastosan ng inay kung hindi kaming dalawa lamang po ni Donna. Opo, karapatan niyo pong magtanong at naiintindihan ko yung kino-question niyo si nanay. Pero sana mas nawakan niyo po ang isip niyo at magtiwala kayong hindi gagawa si inay ng ikakasira ng relasyon ninyo at ng pamilya natin. Pagpapatuloy pa ni Lorraine habang umiiyak. Napakagatlabi naman si Fernand. Nakonsensya siya. Patawarin ninyo ako. Nagkamali ako. Maling-mali ako. Napaiyak na rin si Fernand. Mahal, patawad. Huwag ka sanang magalit sa akin. Umiiyak na sambit pa niya. Umiyak na tumitig si Lydia sa asawa. Gusto kitang yakapin sa mga oras na to. Kung pwede lang na pumasok ako sa butas ng camera ng laptop na to, ginawa ko na para mayakap kita. Tandaan mo, mahal, hindi ako kailanman nagalit sa'yo. Oo, magtatampo ako pero hindi ako magagalit. Dahil ako ng pinakaswerte sa buong mundo. Dahil meron akong isang asawa na katulad mo. Salamat, mahal, ha? Kasi dumating ka sa buhay ko. Napakagulhol na si Lydia at ganun din si Fernand. Sa harap ng screen ng gamit nilang gadget para magkausap, ay nakahawak ang kapwa kamay nila. Kitang-kita ang pagkasabik sa isa't isa. Sa paliwanag ni Lorraine kung saan pupunta ang perang madalas na hingiin ni Lydia, ay hindi na kailanman nagtanong pang muli si Fernand. Bawat hiling ni Lydia na magpadala sa asawa ay walang kaabog-abog na nagpapadala ito. Napansin naman ito ng kasamahang Filipino ni Fernand sa Saudi. Pare, napapadalas na ata ang padala mo sa pamilya mo ah. Hindi naman sa nanghihimasok ako dahil pera mo naman yan pero paalala lang, magtira ka para sa sarili mo.
Mag-ipon ba? Sabit ng Pinoy na kasama ni Fernand sa trabaho. Salamat sa paalala pare, pero huwag kang mag-alala. May ipon naman ako. At saka may naipundar na rin na lupa at bahay. Tatapusin ko na lang itong kontrata ko ngayon taon na ito at uuwi na rin ako. Nakangiting tugon naman ni Fernand. Abay, napakaswerte naman ng asawa mo pare. Napakaswerte ng pamilyang meron ka. Ako ang swerte pare. Swerte ako dahil meron akong pamilya na katulad nila. Tugon pa ni Fernand. Sa pagdaan ng mga buwan ay nasasabik na si Fernand na sumapit ang araw ng kaniyang pag-uwi. Ngunit kasabay ng paglipas sa mga panahon habang hinihintay niya yon ay ang biglang panlalamig ni Lydia sa kanilang relasyon. Mahal, mag-video call naman tayo, miss na kita. Paglalambing pa ni Fernand. Ha? Mahal, may ginagawa kasi ako. Hayaan mo kapag hindi na ako busy, mag-video call tayo, ha? Ramdam ni Fernand na may iniiwasan si Lydia sa kanya. Ngunit hindi niya mabatid kung ano iyon. Nang mga sumunod na araw, ay mas lumakas pa ang pagsususpecha ni Fernand. Miss ka na namin, Tay. Halos sabay na sambit ng dalawang magkapatid habang ka-video call ang kanilang ama. Miss na miss ko na kayo mga anak. At saka ang nanay ninyo. Malapit na akong umuwi. Magkakasama na tayo ulit. Sabik na sambit ni Fernand. Masaya siyang kausap ang dalawang anak, ngunit may kulang. Mga anak, nasan ba ang nanay ninyo? Hindi na napigilan ni Fernand na magtanong. Nagtingin na naman sina Lorraine at Donna. Kinakausap lang po ng doktor, Tay. Sa pagtugon ni Lorraine ay hindi sinasadyang nahagip ng kamera ang suot na sweater ni Lydia na may kinuha sa mesa malapit sa higaan ni Donna. Nakaramdam ng pagkadismaya si Fernand. Sa mga puntong yon ay batid niyang naging ang dalawang anak niya ay nagsisinungaling na rin sa kanya. Pero bakit nga ba? Sa anong dahilan? Ganun ba? Sige anak, may gagawin pa si tatay. Ikamusta niya na lang ako kay nanay, ha? Sabihin niyo, miss ko na siya. Mag-iingat kayo dyan, ha? At pinatay na nga ni Fernand ang video call nila. Pagka-off ng video call ay hindi na napigilan ni Fernand ang hindi maging emosyonal. Napahagulgol siya. Hindi niya kinaya ang bigat ng dibdib niya at ang labis sa sakit na nararamdaman niya. Sobra siyang nahihirapan. Hindi niya maintindihan kung bakit nagsisinungaling sa kanya ang asawa niya at ang masakit pa nito ay pinagtatakpan pa ng sarili niyang mga anak. Iyak na iyak si Fernand. Nagsosolo sa kanyang silid. Walang makausap. Walang mapaglabasan ng sama ng loob. Tanging ang sarili lamang niya ang yumakap at sumalo sa bawat sakit na nararamdaman niya. Tanging ang sarili mga kamay lamang ni Fernand ang siyang sumasalo at pumapawi ng bawat luhang pumapatak mula sa mga mata niya. Hirap na hirap siya. Pagod na ang katawang lupa niya, isip at diwa. Tiniis na lamang ni Fernand ang naging takbo ng relasyon niya sa kanyang asawa. Nagpatay-malisyan lamang siya sa bawat oras na kausap niya si Lydia na nagpapalusot ito sa tuwing humihiling si Fernand ng video call. Isip ni Fernand na ilang buwan na lamang at uuwi na rin naman siya. Matutuldo ka na ang lahat ng mga katanungan niya sa kanyang isip. Matapos ang pigate at pagdurusa niya, hindi kapiling ang mga mahal niya sa buhay. Handa na rin si Fernand sa kung ano man ang madatnan niya at naghihintay ng katotohanan sa tunay na ginagawa ng asawa niya. So kung ano ba talagang itinatago ni Lydia sa kanya? Handa na si Fernand sa mga consequences na maaaring mangyari sa kanila kapag nalaman niyang niloloko siya ng asawa. Dumating ang pinakahihintay na araw ni Fernand. Natapos na nga ang kontrata niya sa Saudi. Sabik na siyang umuwi ng Pilipinas at makita, mayakap at makasamang muli ang kaniyang mag-iina.
Natatakot man sa katotohanang nakaabang sa kanya sa mga dahilan ni Lydia sa bawat pagtanggi nito na makaharap si Fernand sa video call, ay sabik pa ring mayakap niya ang pinakamamahal na asawa. Minabuti ni Fernand na hindi ipaalam sa kahit na sino sa mga kamag-anak niya ang araw na paglipad niya pabalik ng Pilipinas, lalong-lalo na sa kanyang mag-iina. Nais niyang sorpresahin ng mga ito. Dala ang titulo ng bahay at lupa na naipundar ni Fernand sa 5 taon na pagsubsob niya sa trabaho sa Saudi. Sa sorpresang ginawa ni Fernand sa kanyang mag-iina, ay siya pala ang masosorpresa. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang biyanan kung saan nakikituloy ang kanyang mag-iina. Yun kasi ang sabi ni Lorraine sa huling mensahe nito sa ama. Nais sana ni Fernand na unang sorpresahin ang asawa, ngunit bigo siya dahil wala ito sa bahay na tinutuluyan. Wala din ang mga biyanan ni Fernand kaya wala siyang mapagtanungan. Kaya naman nagtungo si Fernand sa kanilang kapitbahay at doon ay nagtanong. Ako po si Fernand, asawa ni Lydia. Yung mag-iina pong nakatira dito sa katabi niyo pong bahay. Pagpapakilala ni Fernand. Ikaw pala yung asawa ni Lydia. Nako, nakauwi ka na pala. Nababanggit kasi rin niya sa akin na nasa abroad ka nga daw. Tugon ng kapitbahay na matandang lalaki. Opo. Itatanong ko lang po sana kung nasaan po sila. Ay nako, halos 1 buwan na silang hindi nauwi dyan. Yung mga magulang na lang ulit ni Lydia ang nakatira dyan. Hindi ba't yung bunso niyong anak ay nasa ospital? Usisa pa ng matandang lalaki. Natigilan si Fernand. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig sa buong katawan. Hanggang sa kasukdo-sukdula nagsisinungaling sa kanya ang asawang si Lydia. Bakit? Bakit nagawa mo magsinungaling sa akin, Lydia? Anong nagawa kong mali? Mga tumatakbong tanong ni Fernand sa kanyang isipan habang binabagtas ang daan patungo sa ospital. Lula ng taxi ay mabigat ang dibdib ni Fernand na nagpunda sa kanyang 2 anak. Hindi niya maintindihan kung bakit nagsisinungaling si Lorraine sa kanya. Ngunit isa lang ang dapat niyang gawin. Ang tanungin mismo ang sarili niyang pamilya kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyayari. Nakarating si Ferdinand sa ospital. Pabilis na pabilis ang tibok ng kanyang dibdib habang binabagkas ang pasilyo patungo sa silid kung saan nabinbin ang kanyang anak na bunso. Nasa harapan na siya ng pinto at tila duwag siyang buksan iyon nang may biglang nagbukas ang pinto. Laking gulat ni Fernand dahil ibang tao iyon. Isang babae na medyo may edad na rin. Kamag-anak niyo po ba yung nasa loob? Tanong ni Fernand. Oo, iho. Matipid na tugon naman ang babae at tinilikuran na si Fernand dahil tila nagmamadali ito. Private hospital kasi yon kaya hindi maaaring 2 maging pasyente sa loob ng silid. Kaya naman batid ni Fernand na inilipat ng silid ang kanyang anak. Nagtungo si Fernand sa front desk upang doon magtanong. Good morning nurse, may itatanong lang sana ako. Si Donna Dominguez, dito po ba siya nakakonfine? Ay good morning sir, kaano-ano po nila yung pasyente? Ako po ang father niya. Kayo po pala yun, nakabalik na po pala kayo sir. Minsan po kasi ako nagdala ng mga gamot ni Ma'am Lydia kaya nabanggit niya po sa akin. Welcome back po sir. Bale sa room 504 po si Donna tapos yung asawa po ninyo 503. Magkatabi lang po. Nakangiting tugon naman ng nurse na babae. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Fernand. Napakunot ang noon ni Fernand at tila dumilim ang kanyang mukha. Asawa ko? Si Lydia nasa room 503? Nauutal na tanong ni Fernand. Yes sir, tamang-tama po ang dating ninyo kasi kakatapos lang po ni ma'am ng chemo. Muling gumuho ang mundo ni Fernand. Doon niya napagtanto kung bakit nag-ibang pakikitungo ng asawa niya sa kanya. Nagsinungaling si Lydia. Naglihim ito sa kanya. Parang ayaw nang humakbang ng mga paa ni Fernand patungo sa silid kung saan naroon ang kanyang asawa. Tila naduduwag at pinanghihinaan siya ng loob. Ngunit sabik na siyang makita at makasama ang asawa kaya naman buong tapang na binagtas ni Fernand ang pasilyo patungo sa silid kung saan naroon ang asawa. At doon tumambad ang katotohanan sa likod ng madalas na pagsisinungaling ng asawa at ng kanyang 2 anak. Mapagtakpan lamang ang tunay na kalagayan ni Lydia.
Napakasakit ng eksenang iyon para kay Ferdinand. Sa halip na mainit na yakap at masayang kwento ang kanilang pag-uusapan sa muling pagkikita, tila bumagsak ang buong mundo niya nang makita ang kalagayan ng kanyang mahal na asawa. Hindi niya sukat akalain na sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa abroad upang mabigyan ng magandang buhay si Lydia, ay ito pala ang kalbaryo na pinagdadaanan ng kanyang asawa. May breast cancer ang kanyang asawa at stage 4 na. Habang nanginginig at lumuluha, dahan-dahang lumapit si Fernand kay Lydia. Hindi niya alam kung paano sasabihin ang sakit na nararamdaman niya. Sa halip ay hinalikan niya sa noo ang kanyang asawa at mahinang sinabi, "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo inilihim ito?" Napakalalim ng sakit ng boses niya habang hinahaplos ang kalbong ulo ng kanyang asawa na dulot ng chemotherapy. Ngunit sa kabila ng lahat, si Lydia bagamat mahina ay pinilit na ngumiti. "Ayoko mag-alala ka pa habang nandun ka, Fernand. Ang gusto ko lang ay pagtuunan mo ng pansin ang trabaho mo para sa atin. Alam kong malalampasan ko ito. Ayoko na rin na mag-alala pa." Ngunit para kay Fernand, mas masakit ang hindi niya nalaman. Masakit ang pakiramdam na wala siyang nagawa habang ang asawa niya ay lumalaban na mag-isa. Ngayon, wala na siyang ibang gustong gawin, kundi ang manatili sa tabi ni Lydia at siguraduhin hindi na ito kailanman kakailanganing lumaban na mag-isang muli. Nagsimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay, hindi lamang bilang mag-asawa kundi bilang magkasama sa laban para sa buhay ni Lydia. Habang si Fernand naman ay nananatiling tahimik sa tabi ni Lydia, pinapahid niya ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na ganito palang kabigat ang kanilang muling pagkikita. Ngunit alam niyang ito ang pagkakataon para ipakita kay Lydia na hindi siya iiwan sa laban na ito. "Simula ngayon," sabi ni Fernand habang hawak ang kamay ni Lydia. "Hindi na kita iiwan. Magkasama natin tong haharapin. Bawat sakit, bawat takot. Ako magiging sandigan mo. Babawi ako sa'yo, mahal. Ako naman ngayon na mag-aalaga sa'yo, sa mga anak natin." Naluha si Lydia sa mga sinabi ni Fernand. Alam niya kung gaanong kalaki ang sakripisyo ng asawa sa pagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanilang kinabukasan. At ngayon, narito ito, handang isakripisyo ang lahat upang samahan siya. "Ayoko maging pabigat sa'yo, Fernand." Mahina niyang sabi. "Hindi ka pabigat, mahal ko." Sagot naman ni Fernand. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Kung alam ko lang, mas maaga sana akong bumalik. Patawarin mo ako kung wala ako sa tabi mo ng mga panahong kailangan mo ako." Ngumiti si Lydia, kahit masakit ang pakiramdam niya. "Walang dapat patawarin, mahal. Ginawa mo lang ang lahat para sa atin. Kaya ako itinago dahil alam kong pagod ka na sa trabaho. Ayoko nang dagdagan pa ang bigat na dala mo." Dumaloy ang katahimikan sa pagitan nila. Pero, punong-puno ito ng mga damdamin, pangungulila, pagmamahal, at pangako. Ilang saglit pa ay nagtanong si Fernand. "Ano palang plano ng mga doktor? Ano mga dapat nating gawin?" Nagpaliwanag si Lydia tungkol sa mga susunod na hakbang. Mas maraming chemotherapy sessions, posibleng operasyon, at patuloy na gamutan. Alam nilang mahaba at mahirap ang proseso, pero alam din nilang mas matibay sila dahil magkasama na silang haharap sa hamon na ito. "Naalala mo ba nung kinasal tayo?" tanong ni Fernand. Sinusubukang pag-aanin ng mabigat na damdamin. "Sabi ko sa harap ng altar, sa hirap at ginhawa, magkasama tayo." "Oo," sagot naman ni Lydia at lumingiti naman ng kaunti. "At ito na siguro yung hirap na sinasabi mo. Pero hindi ito magtatagal," tugon pa ni Fernand. "Lalaban tayo. Gagawin ko ang lahat para makita ka muli maging malakas at masaya. Magiging maayos din ang lahat, mahal ko. May awa ang Diyos at alam kong hindi niya tayo pababayaan."
Dumating ang araw ng chemotherapy at si Fernand ay palaging nasa tabi ni Lydia. Mula sa bawat konsultasyon hanggang sa bawat session ng gamutan, siya ang nagbibigay ng lakas sa kanyang asawa. Ang bumubuo ng mga masasayang alaala kahit sa gitna ng mga pagsubok. Unti-unting naramdaman ni Lydia ang lakas na hatid ng suporta at pagmamahal ni Fernand. Kahit masakit at nakakapagod ang bawat chemotherapy, hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Si Fernand ang tanging liwanag sa gitna ng kanyang madilim na pinagdadaanan. Isang araw matapos ang isang session ng chemotherapy, tumingin si Lydia kay Fernand at pinilit gumiti kahit napagod. Alam mo, hindi ko akalain na ganito tayong tatatag dahil sa sakit na to. Dati akala ko kaya ko lang mag-isa. Pero ngayon alam kong mas magaan ang laban kapag may kasama kang mahal sa buhay. Muntik na akong sumuko, mahal. Mabuti na lamang at hindi. At dahil yun sa'yo. Dahil sa'yo kaya lumakas ang loob ko. Maraming salamat, mahal. Salamat at hindi mo ako pinabayaan at iniwan. Hinawakan ni Fernand ang kamay ni Lydia at tumango. Lagi kitang kasama, Lydia. At kahit gaano pang kahirap ang laban, hindi kita bibitawan. Asawa mo ako eh. Mag-asawa tayo. At mahal na mahal kita. Hindi mo kailangang magpasalamat dahil responsibilidad ko to. Ang sakit na kanina ay tila walang katapusan ay tila mas gumagaan sa bawat araw. Hindi pa tapos ang laban ni Lydia pero buo ang kanyang loob dahil alam niyang ang kanilang pagmamahal ay mas malakas kaysa sa kahit anong pagsubok na haharapin nila. Habang nakaupo si Lydia sa kama matapos ang isang araw ng chemotherapy, naramdaman niyang bumabalot ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Lahat ng emosyon na matagal niyang pinipigilan ay tila dumaloy bigla. Hindi niya na mapigilang mapaiyak. Hindi lang dahil sa sakit ng kanyang katawan kundi dahil na rin sa bigat ng sitwasyon. Nang makita naman ni Fernand na nagsimulang lumuha si Lydia, agad siyang tumabi sa kanyang asawa at niyakap ito ng mahigpit. Mahal, bulong niya habang pinapahid ang mga luha sa pisngi ni Lydia. Wala kang kasalanan sa nararamdaman mo. Normal lang na maramdaman mo to. Huwag mong ililihim sa akin ang sakit na nararamdaman mo, okay? Kasama kita sa laban na to. Tahan na. Nandito lang ako. Gagaling ka rin. Magiging maayos din ang lahat. Fernand, ang hirap. Umiiyak na sabi ni Lydia habang hinahaplos niya ang kamay ni Fernand. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kakayanin. Minsan, naiisip ko, gusto ko na lang sumuko. Pero ayoko maging pabigat sa'yo. Niyakap ni Fernand si Lydia ng mas mahigpit. Hinalikan ng kanyang noo at nagsalita ng mahinahon. Lydia, hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Walang pabigat sa pagmamahala natin. Hindi mo kailangang maging malakas para sa akin dahil ako nang magiging malakas. Ako magiging lakas mo kung kinakailangan. At kung pagod ka na, nandito ako para damayan ka. Magpahinga ka sa akin, mahal. Hindi pa rin tumigil sa pagluha si Lydia, ngunit ang mga salita ni Fernand ay tila mainit na kumunot at bumalot sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa kahit na papaano. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa labang ito. Sa kabila ng lahat, ramdam niyang hindi siya pabigat kay Fernand. Bagos, siya ang pinakamahalagang tao sa buhay nito. Salamat, mahal. Mahina niyang sabi at sumiksik sa yakap ng kanyang asawa. Salamat sa hindi pagsuko, mahal ko. Palagi kitang pipiliin, mahal. Sagot naman ni Fernand habang tinatapik-tapik ang likod niya at pinipilit siyang ipakalma. Kahit gaano kahirap, hindi kita susukuan. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Sa kabila ng patuloy na pagluha ni Lydia, naramdaman niya ang lakas ng pagmamahal ni Fernand. Hindi na niya kailangang magtago ng sakit o magkunwaring malakas. Kay Fernand sa kanyang asawa ay kaya niyang maging totoo. Habang patuloy na lumilipas ang mga araw, si Fernand na ang naging tagapag-alaga ni Lydia. Inaasikaso niya ang lahat, mula sa pag-aayos ng mga gamot
pag-alalay sa bawat chemotherapy session, hanggang sa maliliit na bagay tulad ng pag-aayos ng una ni Lydia para maging mas komportable ito. Parang ito ang pagkakataon ni Fernan na bumawi sa mga taon na nawala siya habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Isang hapon, nagdesisyon si Fernan na dalhin si Lydia sa maliit na garden ng ospital. Bagamat mahina pa ang katawan ni Lydia, nais si Fernan na makalanghap ito ng sariwang hangin at makita ang kalikasan. Ang isang bagay na maaaring magbigay ng kahit kaunting ginhawa sa kanilang sitwasyon. Maingat niyang inalalayan si Lydia habang tinutulak ang kanyang wheelchair patungo sa garden. Nang makarating sila sa labas, tanaw ni Lydia ang mga bulaklak at ramdam niya ang banayad na simoy ng hangin sa kanyang mukha. Matagal-tagal na rin mula nang huli siyang makalabas ng ospital at makakita ng ganitong tanawin. Saglit siyang nagsara ng mga mata. Dinama ang kapayapaan ng paligid. Ang ganda ng araw ngayon. Mahina niyang sabi habang tinutunghayan ang mga bulaklak na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw. Tumingin si Fernan kay Lydia at ngumiti. Oo, mahal. Gusto ko lang na maramdaman mo ulit yung ganitong klaseng kapayapaan. Kahit na nasa ospital tayo, gusto ko pa rin iparamdam sa'yo mga maliliit na bagay na nagpapasaya sa'yo. Salamat, Fernan. Sagot ni Lydia at napapangiti kahit pagod. Naaalala ko nung bagong kasal tayo. Lagi mo akong dinadala sa mga park para lang maglakad-lakad. Ito yung mga oras na nagpapagaan ang pakiramdam ko. Hinawakan ni Fernan ang kamay ni Lydia at tumingin sa malayo. Simula noon hanggang ngayon, gusto ko lang iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa, mahal. Kahit sa pinakamaliliit na bagay, andito ako. Sariwang hangin, magagandang tanawin, kasama mo ako. Tahimik silang dalawa habang nagmumuni-muni, ngunit ramdam ni Lydia ang pagmamahal at malasakit ni Fernan sa bawat sandali. Ang mga simpleng pag-aalaga niya mula sa pagdadala kay Lydia sa garden hanggang sa pagpupuyat sa tabi nito ay nagpapatunay ng kanyang tapat na pagmamahal. Habang ine-enjoy nila ang sariwang hangin, mas naramdaman ni Lydia ang kahalagahan ng bawat araw na kasama niya si Fernan. Sa kabila ng hirap ng kanyang laban, nabubuo ang kanyang loob dahil alam niyang kasama niya ang kanyang asawa, bumabawi sa mga taon na nawala, at patuloy na nagpupunyagi para sa kanilang dalawa. Nang makalipas ang ilang buwan, unti-unting napansin ni Fernan at Lydia ang pagbabago sa kalagayan ni Lydia. Sa simula, tila maliit na pagbabago lamang. Mas kaunting sakit, mas magandang gana sa pagkain, at higit sa lahat, mas maliwanag ang mga araw para kay Lydia. Ngunit habang nagpapatuloy ang kanyang gamutan, isang bagay ang naging malinaw. Nagsisimula ng gumaling si Lydia. Isang araw matapos ang regular na check-up, tumingin ang doktor sa kanila na may ngiti sa kanyang mukha. Lydia, magandang balita. Tumutugon ang katawan mo sa mga treatments. Ang mga resulta ng pagsusuri mo ay mas maganda kaysa dati. At masasabi kong isa talaga itong himala. Napatingin si Lydia kay Fernan na halos hindi makapaniwala. Dok, ang ibig sabihin gumagaling na ako? Nawawala na yung cancer? Tumango ang doktor. Oo, Lydia. Hindi pa man tapos ang gamutan pero ang progreso mo ay isang malaking himala. Ipagpatuloy lang natin ang treatment at malaki ang tsansang tuluyan kang gumaling. Naluha si Lydia. Hindi sa takot o lungkot, kundi sa tuwa. Pagkatapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, tila nagkakaroon na ng liwanag sa dulo ng madilim na pagsubok. Habang si Fernan naman ay agad na yumakap sa kanyang asawa at ang mga mata ay napupuno ng luha sa pasasalamat. Narinig mo yun, mahal? Sabi ko na sa'yo malalampasan natin to. Sabi ni Fernan habang mahigpit na ninayakap si Lydia. Lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo hindi nasayang. Nagbunga ang laban natin. Oo, Fernan. Sagot ni Lydia habang patuloy na lumuluha. At hindi ko magagawa ito kung hindi dahil sa'yo. Ikaw ang naging lakas ko. Lahat ng sakit na naramdaman ko, naging mas magaan dahil kasama kita. At higit sa lahat ay sa ating Panginoong Diyos. Tunay na napakabuti niya.
Sa mga sumunod na araw, patuloy na gumaganda ang kondisyon ni Lydia. Muli siyang lumabas sa garden ng ospital. Ngunit ngayon ay mas masigla na siya. Nakangiti na siya ng malapad. At tila bumabalik na ang kanyang sigla. Si Fernand naman ay patuloy na nasa tabi niya at talagang never siyang iniwan. Alam mo mahal, sabi ni Lydia isang hapon habang magkatabi sila sa garden. Kung hindi dahil sa pag-ibig mo at sa hindi mo pagsuko, hindi ko alam kung kaya ko magpatuloy. Ngayon ramdam ko ang pag-asa. Ramdam ko ang pagaling ko. Ikaw ang tunay na malakas, mahal. Sagot naman ni Fernand. Nakangiti habang hawak ang kamay ni Lydia. Ako lang nandito para ipaalala sa iyo yon. Lahat ng sakit, lahat ng pagsubok, kinaya mo. At sobrang hangang-hanga ako sa iyo. Sobrang hanga ako sa lakas, katatagan at higit sa lahat ay pananampalataya mo. At kaya natin, dagdag pa ni Lydia, magkasama. Sa kanilang mga ngiti at mga yakap, ramdam na ramdam nila ang himala. Hindi lamang ang pagaling ni Lydia kundi ang mas lalong tumibay nilang pagmamahalan at pagsasama bilang mag-asawa. Samantala habang patuloy naman ang pagaling ni Lydia, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanilang mga puso. Alam nilang hindi pa ganap na tapos ang laban, ngunit bawat araw ay isang hakbang patungo sa panibagong pag-asa. Isang gabi, habang nakahiga si Lydia sa kanyang hospital bed at si Fernand ay nasa tabi niya, biglang bumuhos ang emosyon kay Lydia. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari. Fernand? Mahina niyang sabi sabay nakatingin sa kisame. Natatakot pa rin ako. Paano kung bumalik ulit? Paano kung hindi talaga ako gumaling ng tuluyan? Ayaw kitang iwan. Ayoko kayong iwan. Naramdaman ni Fernand ang bigat sa boses ni Lydia. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at lumuhod sa tabi ng kama at nakatingin sa mga mata nito. Lydia, hindi ko alam kung anong mangyayari bukas o sa susunod na araw. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi ka na kailanman mag-iisa sa laban na to. May Diyos tayo. At kasama mo rin ako sa bawat segundo. Bawat paghinga. Bawat sakit. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Napaluha naman si Lydia. Minsan iniisip ko, kung hindi kaya ako nagkasakit, mas magiging masaya ka. Hindi mo na kailangang mag-alala para sa akin. Na sana mas malaya kang mabuhay. Niyakap siya ni Fernand ng mahigpit. Ramdam ang pigate at pagmamahal sa kanyang mga salita. Huwag mong sabihin yan, mahal. Ang pinakamalaking sakit para sa akin ay kung mawala ka. Masaya ako dahil kasama kita. Kahit pa dumaan tayo sa pagsubok, ang buhay ko ay walang halaga kung wala ka rito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy, kung bakit ako lumaban. Hindi naman mapigilan ni Lydia ang mapaiyak ng tuluyan. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Naging mahina ako. Ikaw ang nagpalakas sa akin. Hindi ako bumitaw ng dahil sa iyo. Sapat na sa akin na makita kang lumalaban, mahal ko. Wala kang kailangang ipagpasalamat. Ang mahalaga, nandito ka at patuloy kang gumagaling. Ang pinakamalaking regalo sa akin ay ang makita kang masigla ulit. Ang marinig ang tawa mo at ang makita kang bumangon mula sa lahat ng ito. Sa gitna ng kanilang usapan, umiyak si Lydia ng mas malakas. Ngunit hindi na ito ang luha ng sakit kundi ng pasasalamat. Hindi dahil sa natapos na ang laban kundi dahil alam niyang kahit ano pang mangyari, kasama niya si Fernand. Ang lalaking nagmahal sa kanya sa kabila ng lahat ng kahinaan at pagkakamali at handang manatili sa tabi niya hanggang sa dulo. Ipanangako natin sa harap ng Diyos na sa hirap at ginhawa, sa kalusugan at karamdaman, sabi ni Fernand habang pinupunasan ang mga luha ni Lydia. At sa harap ng bawat pagsubok na dumaan, lalo kitang minahal, Lydia. Sobra kitang
kitang mahal, Fernan. Sabi naman ni Lydia. Hinawakan ng kanyang mukha at tinalikan ng mahina sa labi. Salamat. Dahil hindi ka kailanman sumuko sa akin. Magkasama silang tumingin sa langit mula sa bintana ng ospital at tahimik na pinagmamasdan ang mga bituin. Ang sakit, ang takot, at ang pag-aalala ay tila napalitan ng bagong pag-asa. Alam nilang marami pa silang haharapin. Ngunit sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, alam nilang ang kanilang pagmamahal ang magiging sandigan sa lahat ng bagyo ng buhay. At sa bawat hamon na darating pa, handa silang harapin ito ng magkasama. Palaging magkasama, hanggat may pag-ibig at hanggang may hininga. Nang tuluyan ng gumaling si Lydia, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang pinagdadaanan. Isa itong mahaba at mabigat na laban. Ngunit sa wakas, narating na nila ang liwanag sa dulo ng madilim na daan. Hindi lamang si Lydia ang tuluyang gumaling mula sa kanyang sakit, kundi pati na rin ang kanilang anak na noon ay nagkasakit din. Para bang isa itong malaking himala na ibinigay ng Diyos sa kanilang pamilya. Ang pagsubok na dumating ay hindi lamang nila nalampasan, kundi napagtibay pa ang kanilang pagmamahalan at pananampalataya. Samantala, isang umaga, nagdesisyon sina Fernan at Lydia na magsimba bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang natanggap nila. Magkahawa kamay silang naglakad papasok sa simbahan kasama ang kanilang mga anak. Tahimik, ngunit puno ng damdamin. Pumasok sila sa loob ng simbahan at tumango sa altar. Ang simbahan ay tahimik at ang liwanag mula sa mga bintana ay tila nagbibigay ng dagdag na kapayapaan sa kanilang mga puso. Habang nakaluhod si Lydia, naramdaman niya ang bigat ng mga taong lumipas. Ang mga gabi ng pag-iyak, mga oras ng takot at pangamba, at ang bawat sandaling nagdududa siya kung may bukas pa ba para sa kanila. Ngunit ngayon, napalitan ang lahat ng iyon ng pasasalamat. Ramdam niya ang presensya ng Diyos sa bawat sulok ng kanyang buhay. Lord, salamat po. Bulong ni Lydia habang nakapikit at tahimik na nagdarasal. Salamat po sa lahat ng biyayang ito. Sa bagong buhay na ipinagkaloob ninyo sa akin. Sa pagaling ng aking anak. At sa lakas na binibigyan ninyo sa amin ni Fernan. Kung hindi dahil sa inyo, hindi po namin makakayanang malampasan ang lahat. Nasa tabi naman ni Lydia si Fernan. Nakapikit din habang taimtim na nagdarasal. Panginoon, salamat sa kaligtasan at sa paggabay sa aming pamilya. Maraming beses na pong napuno ng takot ang aming mga puso, pero hindi niyo kami iniwan. Salamat sa pagbibigay ng lakas kay Lydia at sa aming anak. Hindi po namin ito magagawa kung hindi sa inyong tulong. Matapos magdasal, tumayo sila at naglakad palabas ng simbahan. Ramdam ni Fernan at Lydia na mas magaan at mas maliwanag na pakiramdam kesa dati. Nakatingin sila sa isa't isa, puno ng pagmamahal at tiwala. Alam nila na hindi naging madali ang mga pinagdaanan nila, ngunit ang pagsubok na iyon ay nagpatatag ng kanilang pananampalataya at naging simbolo ng kanilang muling pagkabuo bilang isang pamilya. Habang magkahawak kamay silang naglakad palayo sa simbahan, tinapik ni Lydia ang kamay ni Ferdinand at bumulong. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng ginawa mo para sa akin, Fernan. Salamat. Dahil sa kabila ng lahat, hindi mo ako iniwan. Ngumiti si Fernand at hinila siya papalapit para halikan sa noo. Walang anuman, Lydia. Lahat ng to. Ginagawa ko dahil mahal na mahal kita. At alam kong mas malakas tayo ngayon. Dahil sa bawat hamon, natutunan nating mas magtiwala sa isa't isa at sa Diyos. Ngayon, mas pinahahalagahan nila ang bawat sandali bilang pamilya. Natutunan nilang huwag baliwalain ang maliit na bagay. Ang bawat ngiti, bawat halakhak, at bawat oras na magkasama. Naging mas malalim ang kanilang pananampalataya at pagmamahal sa isa't isa. Dahil alam nilang sa gitna ng kahit anong unos, lagi silang magkakaroon ng bagong simula. Ang kanilang buhay ay minsang punong-puno ng takot at ngayon ay napuno na ng liwanag at bagong pag-asa. Pagkatapos silang magsimba at magpasalamat, akala ni Lydia ay diretso na silang uwi sa kanilang bahay. Ngunit napansin niya ang ibang ruta na tinatahak ni Fernan.
Mahal, saan tayo pupunta? Tanong ni Lydia na may halong pagtataka. Ngumiti si Fernand, tila nagpipigil ng excitement. May kaunting sorpresa lang ako para sa inyo. Tahimik lamang si Lydia habang nakatingin sa labas ng bintana. Hindi sigurado kung ano ang nasa isip ng kanyang asawa. Nang makarating sila sa isang maayos at tahimik na subdivision, huminto si Fernand sa harap ng isang bagong bahay. Napansin ni Lydia ang magandang disenyo nito. Ang modernong bahay na may malawak na bakuran at mga bulaklak na namumulaklak pa sa harapan. Lalabas ba tayo dito? Tanong ni Lydia at hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Fernand at bumaba ng sasakyan. Binuksan niya ang pintuan ni Lydia at tinulungan ito makababa kasama ang kanilang anak. Oo, mahal. Itong sorpresa ko sa inyo. Dahan-dahang inilalayan ni Fernand si Lydia at ang kanilang anak papasok sa harapan ng bahay. Habang papalapit sila sa pintuan, may hawak si Fernand na isang susi. At nang buksan niya iyon, tumambad kay Lydia ang loob ng bahay. Malinis, malawak, at maaliwalas. May mga muebles na nakaayos at tila handang-handa na para sa kanilang pagtira. Napatigil si Lydia sa may pintuan. Napaluha siya sa sobrang gulat at saya. Fernand, anong ibig sabihin nito? Kailan mo pa ito nabili? Hinawakan ni Fernand ang kanyang kamay at ngumiti at saka puno ng pagmamahal. Mahal, habang nasa abroad ako, matagal ko nang iniipon ng pera para mabili ito para sa inyo. Gusto ko sanang ibigay ang sorpresa na to nung bumalik ako pero nalaman kong may sakit ka noon. Hindi ko agad sinabi kasi mas mahalaga sa akin ang kalagayan mo. Inuna ko munang maalagaan ka. Sa kabilang banda, si Lydia ay hindi naman makapaniwala sa kanyang narinig. Ginawa mo to para sa amin? Tumango si Fernand at may luha na rin sa kanyang mga mata. Oo, gusto ko magkaroon tayo ng bagong simula. Hindi lang sa buhay mo kundi para na rin sa ating pamilya. Nais kong ibigay sa inyo ang pinakamagandang buhay na kaya kong ibigay. Lalo na pagkatapos ng lahat ng pagsubok na pinagdaanan natin. Sa sobrang tuwa ay niyakap ni Lydia si Fernand ng mahigpit. Salamat, mahal. Hindi ko akalain ganito kalaki ang plano mo para sa atin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa lahat ng ito. Hinawakan ni Fernand ang mukha ni Lydia at tumitig sa kanyang mga mata. Ang makita kang gumaling at ang pamilya nating buo at masaya. Iyan ang pinakamatamis sa gantimpala para sa akin. Lumapit ang kanilang anak, masaya at excited habang tumatakbo sa loob ng bahay. Mama, Papa, ang laki ng bahay natin. May sarili akong kwarto. Sigaw nito at puno ng tuwa. Natawa si Lydia at Fernand sa kasiyahan ng kanilang anak. Oo, mahal. Sabi ni Lydia habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ito ang bagong simula para sa ating lahat. Habang tinitingnan nila ang bawat sulok ng bahay, ramdam nila ang pagmamahalan at kaligayahan na matagal na nilang pinangarap. Sa kabila ng mga pagsubok at sakit na dinaanan nila, napatunayan nila na ang pagmamahalan at pananampalataya ang magdadala ng tunay na himala sa kanilang buhay. Nang gabing yon, magkakasama silang nagkapunan sa kanilang bagong tahanan. Ang bawat ngiti at halakhak ay puno ng saya at sa kanilang puso, alam nilang ito ang simula ng mas maganda at mas maliwanag na yugto ng kanilang pamilya. Isang buhay na puno ng pagmamahalan, pasasalamat at bagong pag-asa. Habang iniikot ni Lydia ang loob ng bahay, halos hindi siya makapaniwala. Umiiyak siya habang nakatingin sa asawa. Ito ang pangarap natin. Matagal na natin pinangarap na magkaroon ng sariling bahay. At eto na, totoo na. Lumapit si Fernand. Inilapit si Lydia sa kanyang dibdib. Hinaplos ang kanyang buhok at marahan siyang niyakap. Oo, mahal. Pangarap natin ito. At ginawa kong lahat para matupad ito para sa ating pamilya. Gusto kong ibigay sa iyo ang bahay na matagal mo nang pinapangarap. Lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko ngayon, Fernand.
Sabi ni Lydia habang pinupunasan ng mga luha mula sa kanyang pisngi. Ang dami nating pinagdaanan. Akala ko noon hindi na tayo makakabangon, pero ngayon eto na tayo. Binigay mo sa akin ng higit pa sa inaasahan ko. Paano ba kita mapapasalamatan? Hinalikan ni Fernand si Lydia sa noo at tumitig sa kanyang mga mata. Hindi mo kailangang magpasalamat, Lydia. Ang makita ka masaya at malusog, ang makita ang ating mga anak na masigla at puno ng pag-asa, iyon ang pinakamalaking gantimpala para sa akin. Ang pagmamahal ko sa iyo, sa pamilya natin, sapat na yun na dahilan para gawin ko ang lahat ng to. Napatingin si Lydia sa paligid. Ang malinis na sahig, ang mga larawan na nakasabit sa pader, ang bagong bahay na para sa kanila. Parang isang panaginip pero ito ay totoo. Fernand, ang dami mo nang isinakripisyo para sa atin. Hindi ko alam kung paano kita mapapasaya tulad ng pagpapasaya mo sa akin ngayon. Ngumiti si Fernand. Hinaplos ang mukha ni Lydia at nagsalita ng may lambing. Lydia, kailanman hindi ko kailangan ng anumang kapalit. Ang bawat sakripisyo ko ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Wala nang hihigit pa na makita kang masaya at ligtas. Ito ang buhay na pinangarap natin. At ngayon ay magkasama na nating itatayo ang tahanan natin puno ng pagmamahalan. Humigpit ang yakap ni Lydia kay Fernand. Napuno ito ng emosyon. Mahal na mahal kita, Fernand. Higit pa sa mga salita ang kaya kong sabihin. Mahal na mahal din kita, Lydia. Tago naman ni Fernand. At muli niyang niyakap si Lydia ng mahigpit. Habang magkasama nilang pinagmamasa ng kanilang bagong bahay, alam nilang hindi lamang ito isang bahay na gawa sa bato at kahoy, kundi isang tahanan na itinayo ng pagmamahalan, pananampalataya at walang kapantay na pagsusumikap. At higit sa lahat, alam nilang bawat hamon na darating, basta magkasama sila, kaya nilang harapin ang lahat. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting bumalik sa normal ang kanilang buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, naging maayos na ang lahat para kay Lydia at Fernand. Ang kanilang bagong tahanan ay puno ng saya at mga alaala at mas naging matatag ang kanilang pamilya. Samantala, dahil sa kanilang mga karanasan, nagdesisyon silang magtayo ng munting negosyo. Isang maliit na kainan ang kanilang sinimulan, kung saan inihahanda ni Lydia ang kanyang mga paboritong lutong bahay na recipe. Habang si Fernand naman ay namamahala sa mga kliyente at mga gawain sa negosyo. Ang kanilang anak ay nagiging masigla at masayang tumutulong, kung hindi man sa paglilinis ay sa pagtulong sa mga bisita. Saya naman dito, Mama, sabi ng kanilang anak habang nag-aasikaso ng mga customers. Ngumiti si Lydia at punong-puno ng pagmamalaki. Oo nga, anak, at masaya ako makita kayong tumutulong. Dito sama-sama tayo nagtutulungan at lahat tayo ay bahagi ng pamilya. Minsan habang nag-iintindi si Lydia sa mga orders, pinagmamasan ni Fernand ang kanyang asawa. Ramdam niya ang saya at kasiyahan na bumabalot sa kanilang bagong buhay. Lydia, talagang napakaganda ng kainan natin, ano? Sobrang proud ako sa mga ginagawa mo, sabi ni Fernand habang pinupunasan ng pawis mula sa kanyang noo. Salamat, mahal. Masaya ako nandyan ka. Ang bawat ngiti ng ating mga customer nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Tugon ni Lydia. At mas mahalaga, nakikita ako mga bata na masaya at masigla sa paligid. Ngunit hindi lamang sa negosyo ang kanilang naging priority. Regular na ang check-up ng kanilang anak at si Lydia sa kanilang doktor para masigurong tunay na nga ang magaling na sila. Bawat pagbisita sa ospital ay tila isang maliit na pagdiriwang, sapagkat ito ay nagpapatibay sa kanilang pananampalataya na ang mga hirap at sakit ay nagbunga ng mas maganda at mas masayang buhay. Ma'am Lydia, napakaganda po ng resulta ng mga tests ninyo, sabi ng doktor isang araw sa kanilang check-up. Walang duda, tuluyan na nga kayong gumaling. Patuloy lang sa mga regular na check-up at magpakatatag, ha? Umikot ang mundo ni Lydia sa narinig. Talaga po? Salamat po, Dok. Ang saya-saya po namin.
Tumayo siya at niyakap ang doktor sa sobrang saya. Mag-iingat palagi, ha, Lydia. At higit sa lahat, patuloy na alagaan ang iyong sarili at ang iyong pamilya. Payo pa ng doktor. Nang makaalis sila sa ospital, nahulog ng mga luha sa mata ni Lydia. Pero sa pagkakataong to, mga luha ng tuwa. Fernand, sa wakas ay maayos na rin ang lahat. Oo, mahal. Sagot naman ni Fernand habang yakap siya. Tama ka. Ang bawat hirap at pagsubok ay nagbukas ng mas magandang pagkakataon para sa atin. Ang buhay hindi lang bastang pagdaan. Ito ay tungkol sa bawat hakbang na sabay nating tinatahak. Ngumiti ang kanilang anak at sumingit. Tama po. Magiging mas masaya pa tayo at mas marami pang taong makikilala at kakain sa ating kakainan. Matapos ang mga buwan ng pagsusumikap at masayang pagsasama, unti-unting umunlad ang kanilang munting negosyo. Hindi lamang ito naging pinagkukunan ng kita kundi isang komunidad din kung saan nagtataguyod sila ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ang kanilang kainan ay naging paborito ng mga tao sa kanilang barangay. Isang lugar kung saan ang bawat tao ay malugod na tinatanggap at pinapahalagahan. Nagtapos ang gabi ng puno ng ngiti at saya. At habang ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan, muling nagpasya ang pamilya na ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap sa kanilang pamilya. Hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Sa puso ni Lydia at Fernand, alam nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga material na bagay, kundi sa pagmamahal, pagsusumikap at pagkakaisa ng isang pamilya. Sa kanilang bagong tahanan, nagpatuloy silang bumuo ng mga alaala at sa bawat hakbang, bitbit nila ang pag-asa na anuman ang mangyari, magkasama silang haharapin ang buhay, handang harapin ang anumang pagsubok na darating. Dahil sa kanilang paglalakbay, natutunan nila ang pagmamahal ay ang tunay na liwanag sa kanilang buhay at sa kanilang pagkakaisa, walang hihigit sa isang buhay na puno ng pag-asa at saya. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!